Kamusta guys? Today's video ay mag-unbox tayo at review nitong Tecno Spark 50 smartphone. Umpisa na natin. Ito guys ay Tecno Spark 50 na 5G model na may color variant na ink black, titanium gray, champagne gold at itong fantasy purple na pinili ko. At meron siyang capacity na 4128 or 8256. Buksan na natin ito guys para ma-review. Ito guys ang ating Tecno Spark 50 5G smartphone. Ito yung mas mataas na Spark 50 sa lineup niya dahil may isa pang Spark 50 din pero iba yung design niya sa likod. And buksan na natin siya at makakasama niya sa package ay user's manual o warranty card. Meron nakasulat na license by Qualcomm na included sa box pero MediaTek yung CPU natin dito. Meron din siyang purple phone case na jelly type, 45 watts AC adapter and USB Type-C cable at syempre SIM ejector pin. And ito na guys, si Tecno Spark 50 5G natin at nasa kanang bahagi ng phone ang volume buttons and power button. Meron na din yan fingerprint na function. Sa left side naman ay SIM card SD card slot na pwede ang dalawang SIM kasabay ang micro SD. Sa taas ay walang mga ports or button at sa bottom side ay andito ang 3.5mm jack, microphone, Type-C port at speaker niya. Sa likod ay merong 50 megapixel single camera at yung flashlight ng phone. Maganda yung pagkakakulay nitong Spark 50 5G natin, lalo na tong fantasy purple na variant. At okay na tayo sa parts ng phone, start na natin yung Android para ma-check ang buong specs at matry sa mga games. At eto na siya guys, nag-start na, na-setup ko na din. Smooth na rin siya from boot up with 6.78 inch HD plus display. Sa setting naman niya ay Android 16 na operating system running on iOS. Sa CPU ay meron siyang MediaTek Dimensity 6400 processor, octa-core na yan guys, 6500 mAh ang battery, 4GB ang base RAM at 128GB naman yung ROM nitong akin. Meron siyang MEMFusion na up to additional na 8GB. Click OK lang at modify and restart ng phone para ma-apply ang setting. At pag-reboot ng phone ay total of 12GB RAM na itong phone natin para mas bumilis ng bahagya yung loading ng apps at multitasking. Itong phone natin ay up to 120Hz ng refresh rate para sa mas smooth na display. Pero dapat supported ang apps na paggagamitan natin dahil by default nasa 90 lang yung triggered display niya. Aside from Google Play Store ay merong App Center ang mga Tecno smartphones. Basically, similar lang yan na pang-download and install ng apps or games, pero mas gusto ko pa rin mag-download sa mismong Play Store. And syempre guys, yung built-in na AI nito ay Tecno AI with assistant na Ella na may features katulad ng translation, document and writing assist, subtitles, gallery katulad ng eraser, at circle to search. At isa pa na usong feature ng smartphone ay itong dynamic port na may display notifications sa taas banda malapit sa front camera katulad nitong charging animation. At dito sa games, unahin natin sa Plants vs Zombies. Sobrang smooth at maganda maglaro ng mga 2D games sa Spark 50 5G natin kaya siguradong okay siya sa mga games na katulad nito. Dito naman guys sa CODM ay meron siyang gyroscope at smooth sa medium graphics kaya pwede na din siya sa mga mahihilig sa FPS na games. Next ay Mobile Legends at naka-high setting with high frame rate ako sa kanya. Okay na yan guys para sa smooth na gaming at stable ang paglalaro, lalo na kapag 5v5 na ang clash natin. Kaya maganda tong Spark 50 5G sa mahihilig naman sa mga MOBA games. Sa RPG naman guys, atunahin natin si HSR. Okay siya sa medium graphics sa pan-loading at kakaumpisa mo palang maglaro. Pero kapag mainit na yung phone natin, expect na maging FPS drop tong game natin. Makakatulong isang mas mataas na variant nito
Pero sa tingin ko, yung temperature talaga, yung downside nito para sa mas smooth na gameplay. Pero kung ibang RPG katulad nitong Diablo Immortal ay okay siya sa medium graphics kaya pwede na rin tong phone natin sa mga ganitong quality na RPG games. Ito naman guys yung mga sample images and videos captured ng ating Tecno Spark 55G. At conclusion natin guys, panalo ka na rin at recommended itong si Spark 50 na 5G para sa akin dahil initially sulit na rin siya na may simple pero expensive look ang design. In addition, yung battery nito ay meron ng 6,500 mAh kaya sobrang tagal na malobat ng ganitong unit. At mabilis din mag-charge with 45 watts na AC adapter. Sa games naman ay ayos na rin itong si Tecno Spark 50 na 5G ranging from medium to high setting with Dimensity 6400 plus 120Hz na refresh rate. Pero take note na mainit siya sa games lalo na sa mga RPG kaya hindi siya recommended sa mahilig magbabat sa laro or pang matagalan na gaming. Nagiging common na rin yung free link na app sa mga transients na brand kaya benefits na rin na may other way ka para makapag-contact sa mga nearby devices na hindi na kailangan ng wifi or data sa phone mo. Malinaw na rin yung camera nito guys kahit single cam lang siya na may multiple camera mode sa kanyang default na app at added bonus na rin yung NFC na function nito lalo na nauuso yung mga mobile payments. Itong si Spark 50 na 5G ay okay to, pero meron pang Spark 50 na 4G ang model. Hindi ko marirecommend bilang value for money si 4G model dahil sobrang baba na CPU niya at halos kaunti lang yung diferensya niya sa pricing. Kaya skip natin si 4G model at itong si 5G model ang kunin natin. At salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga Tecno smartphones.